Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Please call me Jovi. 28 years old at meron po akong boyfriend. He is now 30 years old. 4 years na po kami, DJ Lindsay, sa relationship namin and maraming beses niya na po akong sinabihan na gusto niya po akong pakasalan. He asked me multiple times to marry him. Pero palagi kong sinasagot sa kanya na no, hindi ko siya gustong pakasalan. Pakakasalan ko lang siya kapag financially stable na kaming dalawa. DJ Lindsay, hindi ko lang po kayang sabihin sa kanya ang katotohanan. Ang katotohanan na hindi ko po nakikita ang future ko kasama siya. Bakit? Ilang beses niya na po akong niloko. Una po nung 2 buwan pa lang kami. Tapos yung sumunod, nabuntis niya po yung ex niya habang kami. To cut the long story short, maraming beses na po siyang nagkamali sa akin. Meron ding isang beses na napagbuhatan niya po ako ng kamay. Alam mo, DJ, nasa kanya na po lahat ng red flag sa isang lalaki. Pero hindi ko po siya magawang iwan at hiwalayan. On the other side of my heart, mahal ko rin naman siya. Pero feeling ko po hindi wise na magstay with him. Close po kasi ako sa nanay niya. Mahal na mahal ko po yung nanay niya. Na para bang siya po ang tunay kong nanay. Nag-attempt na po ako na makipag-break at maraming beses na po akong nagsabi sa kanya na gusto ko na po siyang iwan. Pero wala naman pong pinatutunguhan. Hindi ko rin po siya magawang hiwalayan. Ayoko na po patagalin pa itong relationship namin, DJ Lindsay. Kasi itong mismong pamilya ko ay tutol po sa kanya. Isa pa, tumatanda na rin ako. I don't want to waste my time anymore. Pero natatakot po ako sa mga sasabihin ng pamilya namin. Lalong-lalo na po yung pamilya niya tungkol sa akin. Iniisip ko po minsan na maglaho na lang bigla at magpakalayo-layo sa kanya. Pero there is no use. Kasi kung mag-uusap kami at sasabihin ko sa kanya yung totoo dahil hindi niya naman po kaya akong iwan, maaawa lamang po ako sa kanya. At ang ending is kami pa rin. Dalawang beses na po ako nag-attempt na iwanan siya at bigla na lang po siyang i-ghost. Pero sa tuwing nakikita ko po siyang umiiyak, lumalambot po ang puso ko. DJ Lindsay, ano po ba ang dapat kong gawin para makaalis sa sitwasyon na ito? Please help me out. I
I badly need your advice. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi! Same, pero iba. 15 minutes after 9 ang tamang oras. Siyempre naman, Philippine Standard Time, 9:15 on the clock. Pangga, ano nga bang gagawin mo kung ikaw yun nandito sa sitwasyon ni Jovi? Alam mo, ang daming ginamit na pangalan nitong si Jovi. Hindi ko maintindihan. Dala-dalawa yung alias niya. Pero sige, mag-stick tayo dun sa Jovi na pangalan, okay? Paano nga ba? O paano mo nga ba hihiwalayan yung lalaki na 4 years ka nang, alam mo yun, together with him. Tapos, sa 4 years na yon, ang daming masasakit na pangyayari. 'Di ba? Tapos yung iba talagang hindi pa katanggap-tanggap. Hindi ko tanggap yung napagbuhatan ka ng kamay, ha? Oo. I'm sorry. Tapos yung cheating, tapos biglang nabuntis yung ex. Yung totoo, gaano ka tiba yung helmet mo, bakla? Sinaktan ka na, nabuntis na yung ex habang kayo pero nandyan ka pa rin at mahal na mahal mo pa rin siya. Diba? Yun nga lang, ayaw mo siyang pakasalan. Ano pa ba lang ginagawa mo dyan kung ganun, diba? Oo, bakit hindi ka nakipaghiwalay nung una pa lang na nasaktan ka? Ayan. Meron kasi tayong ganyan may martyr syndrome tayong mga babae, lalo na kapag love na love natin yung lalaki. Oo, ano bang masasabi nyo dito? Paano nga daw ba aalis sa ganitong sitwasyon itong ating letter sender for today dito po sa Lihim ng Liham? Ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung style? Baka meron kang ninja moves dyan away, para mapaalis po sa ganitong sitwasyon itong ating Pangga. Share it to us, Pangga, dito po sa comment section po ng Facebook, facebook.com/energyfm1067. Hello po muna kay Renante Solis. Good morning kay Elizabeth Corpus, kay Felix ba ito? O Flix Dan, di ba? Shoutout naman po from Barobo, Surigao del Sur. Hello po sa inyo dyan. And ito, sabi ni Ate Rosie, letter sender, ibang usapan na po kapag sinaktan ka na niya. Layasan mo na siya, huwag ka nang magpakamartir pa. Hay naku naman. Oo. Parang bad trip ka, ha? Diba? And binabati rin po natin ng isang magandang umaga. Sabi po ni Maynard, you should talk about it with him properly para na rin sa sarili mo. Have love on yourself naman po, letter sender. Good morning kay Bowa Fofo Agustin. Good morning po sa inyong lahat. Oo, good morning. Hello din po kay Ate Faye Lara and kay Annie Bernardino. Good morning. Diba? Sabi pa dito, huwag kang manghinayang sa 4 years if you will be burdened for the rest of your life. Love yourself, ate girl. Ay, nako. Sabi ni Arch, if you don't see yourself with him, then leave. You're just wasting your time and you're on a biological time clock. See past your heart and sentimentality and use your head and sensibility. Pray for clarity and find your peace with the decision you'll have to make. Totoo naman yan. Oo. In fairness naman dun sa dun sa consideration or pag-acknowledge mo and awareness na ikaw ay merong, alam mo yun, tumatanda ka na. Pero hindi ko kasi talaga maintindihan doon sa first sign ng red flag, o sige, sabihin na natin na wag first sign dahil baka mamaya over naman to. Grabe naman, nagkamali lang, hiniwalayan agad. Pero kasi yung mabuntis niya yung ex niya, yun na lang. Mabuntis niya yung ex niya habang kayong dalawa pa lang, bakla, dapat hiniwalayan mo na siya. Wow! Kaso, hindi nandun ka pa rin, nag-stick ka pa rin with him, di ba? I can't imagine yung sakit na naramdaman mo sa tuwing naaalala mo, di ba, na kami pa nun masaya kami nun di ba? Lahat ginawa ko para sa kanya nung time na yun di ba? Lagi kami magkasama, ang hindi ko alam, habang nakatalikod pala ako at habang hindi kami nagkikita, kinikita niya pala yung ex niya, di ba? And worst is that nabuntis niya pa yung ex niya. Kasi it boils down to respect at saka yung pagpapahalaga niya sa'yo at sa relationship ninyong dalawa. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung pinaghawakan mo nung time na yun. Siguro pagmamahal nga, no? Pero paano mo mamahalin yung lalaki na walang respeto sa'yo? Wow!
kahit sa mga, 'di ba, lalaki din, no, paano mo mamahalin yung isang tao na walang respeto sa iyo, 'di ba, nagawa kang lokohin, nagawang baliwalain ka, no, sa kabila ng lahat ng ginawa mo para sa kanya, nagawa niyang baliwalain lahat ng 'yon, lahat ng factors na 'yon, 'di ba? Niloko ka, nakabuntis, pinagbuhatan ka pa ng kamay. No? Ang dami na sanang factors, ang dami ng, alam mo yon, ang dami ng pwede mong i-check na box para mahiwalayan mo na siya at para makaalis ka na. Pero wala pinatagal mo pa Which reminds me, no, napunta na ako sa ganyang sitwasyon. Pero hindi naman siya nakabuntis and hindi niya naman ako buhatan ng kamay. Hindi pa medyo sa part na yon, ha. Bata-bata pa ako nito Ang kwento is that, sorry na, ikikwento ko lang. Ang kwento is that, meron siyang ibang cellphone, no? Tapos nahuli ko na nililigawan niya pala yung ate ng kaibigan namin. Tapos kapag pala pumupunta siya doon, 'di ba? Pag pumupunta siya doon sa bahay, nung nililigawan niya is ang dami-dami niyang dalang pagkain, ang dami niyang dalang pasalubong para doon sa anak ng nililigawan niya. No, nalaman ko yan kasi may mga kaibigan ako nagkwento sa akin. Tapos, apart from that, nung meron naman akong, alam mo yun, akong naging close na lalaki nung time na yun, nakita niya kaming dalawa. Uy, babe, hinampas niya ako ng calculator sa braso. Buti na lang malaki yung braso ko, no? Hindi ako masyadong nasaktan. Nakakalaka, pero hindi din ako naghihintay. Siguro 1 taon pa yung hinintay ko bago ako nakipaghiwalay sa kanya. 'Di ba? Kasi sabi ko, ay hindi po pwede to, no? Parang hindi ko ma-take yung ganito. Oo, may tendency na kung nagawa niya yan once, magagawa niya yan sa mga susunod na panahon, no? Magagawa niya yan multiple times. So there, ako yun yung inisip ko nung time na yun. Sana, nung nangyari yung mga ganyang events sa buhay ninyong dalawa, naisip mo na rin yung posibilidad na maaaring maulit pa siya in the future. Pero sasabihin ng iba, Lindsay, pwede naman magbago, di ba? Wow! Okay, fine. Pwede magbago. Pero, paano yung ratio nun? Ratio! Gusto ko yung ratio. Pwede naman talaga magbago, pero what if nagkaroon na nga ng change of heart itong si ate? 'Di ba? Syempre, ang tao kapag paulit-ulit na nasasaktan kahit pamahal niya, syempre, nababawasan yung pag-ibig na nararamdaman niya for the guy. 'Di ba? Okay lang naman sana kung magbabago yung guy pero the thing is, baka too late na. You know, yun yung tricky and yun yung part na medyo mahirap talaga tanggapin, no? Kapag willing ka na magbago, willing ka na mag-settle down for this person kasi na-realize mo na talagang siya talaga yung babae para sa akin. Kasi ang dami na naming pinagdaanan but she's still there. She's still with me. Hindi niya ako sinusukuan. 'Di ba? Baliktad naman sa ating mga babae, 'di ba? Laging ganun ang effect. The more na nasasaktan tayo, hindi tayo sumusuko Tinatanggap lang natin lahat ng sakit. Pero habang tinatanggap natin lahat ng suntok, lahat ng latay, lahat ng sakit, unti-unti din tayong nauubos. Unti-unting nawawala at nagfe-fade yung pagmamahal natin hanggang sa maubos na nga at wala nang matira para doon sa tao na yon. Wala nang natitirang pagmamahal para doon sa tao na yon. Ang mga lalaki naman, habang nakikita nila na nagtitiis tayo, habang nakikita nila na kaya nating i-endure lahat, 'di ba? Lahat ng problema, lahat ng iba tong challenge sa atin, mas minamahal tayo ng mga lalaki, 'di ba? Mas nagiging clear sa isip nila na this girl is for me, this woman is for me, 'di ba? Wife material ito. Ganyan. Baliktad Huwag na nating hintayin na mapapunta pa tayo sa ganong sitwasyon, no, na ma-realize mo too late na ang mga bagay-bagay, 'di ba? Ako, I would suggest na para dito sa letter sender natin, Jovi, na sabihin mo na sa kanya yung katotohanan and you have to be strong. Now, ipag-pray mo na magkaroon ka ng courage in your heart to say what you really feel and how you really feel about the relationship and this guy, no? Na sinamahan mo ng 4 na taon. There is no easy way to break somebody's heart, sabi nga nung kanta. Wow! Pero, 'di ba? Pasasaan pat ganon din naman ang mangyayari. Huwag mo nang patagalin. Do not prolong the agony, 'di ba? May mga ganyang pagkakataon kasi the more na pinapatagal mong isang bagay, mas nahihirapan ka kasi mas naa-attach ka, 'di ba? Minsan para makawala tayo dun sa mahirap na sitwasyon, dapat i-face mo yung mga situations din, i-face mo yung mga bagay na uncomfortable ka to deal with.
yung mga usapan na sobrang hindi mo kayang gawin with him, yung mga topic na you need to touch and you need to discuss with him, kailangan i-touch mo yun eh. Kasi doon din naman pupunta eh. Kailangan mo ng lakas ng loob. 'Di ba? Kailangan mo ng tibay ng mukha. Gusto ko tibay ng mukha. Kasi ngayon pa lang na magjowa kayo, ganyan na kayo eh, 'di ba? What more kapag naging magjosawa na kayo? Wow! Imaginein mo yung maaaring mangyari, 'di ba, pag mag-asawa na kayo. So, ipag-pray mo sa Lord na bigyan ka ng courage. Again, paulit-ulit nga sasabihin yan, ng courage to deal with the things na hindi na nagpapasaya sa'yo. 'Di ba? Kasi wala na talagang spark. Kesa paasahin mo pa yung tao. Imaginein mo yung sakit no na, 'di ba? Kapag ilang beses mo tinanong yung isang babae na will you marry me? Tapos ilang beses ka rin tinurn down? Nakakahiya na yun sa sarili mo. Yan mapapaisip ka na ng tagal na namin ng babae na to. Ilang beses ko na siyang tinanong. Pero ilang beses na rin ako ni-reject. So anong ginagawa nyo? Naglalaro lang kayo? Diba? Oo. Sabi ni Flores Luwins, naisingit mo talaga yung DJ Lindsay. Oo. Sisingit natin ang mga tibay ng mukha. Si Lorraine Villarin, para po kay letter sender, iwanan mo na yan si Koya. Alam mong maraming red flag layasan mo na. Huwag mong isipin ang sasabihin ng pamilya ninyong dalawa dahil hindi naman sila ang pakikisamahan mo sa relationship ninyo. I-ghost mo na. Hehehe. 'Di ba? Makaka-get over ka rin sa lalaking hindi deserve ng pagmamahal mo. Sabi naman ni TPC, gising ate girl. Hello, bumitaw ka na. Mahalin mo naman ang sarili mo. O 'di ba? So kasi the more na, tulad nga na sinabi ko, the more na pinapatagal mo ito, the more din na mahihirapan ka na kumalas dyan sa lalaki na yan. Kasi kung hindi mo naman pala siya kayang iwan, di maniwala ka na lang na kaya niyang magbago. Kesa naman sa hindi ka naman makabitaw-bitaw dyan. Wow! Baka nga naman nagbago na o hindi ka lang, ayaw mo lang siyang paniwalaan, di ba? Oo, umalis ka na dyan. Di ba? Dapat for once, you have to, come up with a decision. No? Kailangan mong mag-decide. Is it a yes or a no? Laban o bawi? Get out. Hoy! Hindi ka magiging sex bomb. Diba? O sabi ni Jessica, wag mo nang sayangin ang oras nyo at huwag kang matakot sa sasabihin ng ibang tao. Alam mo kasi, pumasok ka man o magstay ka man sa relasyon o umalis ka man sa relationship ninyong dalawa, may masasabi at masasabi naman ng mga tao. So yaan mo lang yung mga tao, di ba? Carry lang yan. Wala silang ambag sa buhay mo. Ben, hindi ka nila mabilhan ng merienda. Oh. Hayaan mo na sila. Oo. Tapos yung pamilya ng jowa mo, ganun talaga sa buhay natin. Hindi mo naman pwedeng dalhin lahat. Diba? Sa buhay natin, may maiiwan at maiiwan ka to grow, to elevate. Kasi hindi na sila parte ng panibagong chapter na para sa atin, sabi ni Lord. Kaya kailangan mo nang umalis dyan. Diba? At katanggap-tanggap naman yun. Diba? Kailangan tigasan natin yung dibdib natin Sing tigas ng mukha ng katabi mong, huway! Hindi. Oo. Kailangan tigasan mo yung dibdib mo. 'Di ba? Para ma-overcome mo lahat ng problema. Para unti-unti makaalis ka dyan sa sitwasyon na yan, Pangga. Kasi kung hindi pa ngayon, when? Sabi mo 4 years na kayo, would you mind spending another 4 years of your life being with this man? Kung ang sagot mo is yes, edi go. Diba? Be with him. Pero kung sagot mo is no, act now. Ngayon na ang perfect timing. Kailangan mo lang i-condition yung sarili mo na, gawin mo next week. Bibigyan na kita ng timeline. Next week, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Next week, hindi ko na siya i-message. Next week, kailangan ko na siyang makausap. Lagyan mo ng Tuesday next week din. Para isang linggo, sakto. Bakla ka ng taon. Oo. So, yun. Kondisyon mo yung isip mo, yung puso mo, yung kaluluwa mo, lahat-lahat. I-kondisyon mo, pati pamilya mo, i-kondisyon mo. 'Di ba? Para meron kang support system, ganyan. Yahoo! Pero kailangan mong panindigan yung desisyon mo. Yun lang yun. Paninindigan lang naman sa lahat po ng desisyon natin ang kailangan. Para maging okay tayo. Diba? Kasi walang ibang mag-aayos sa'yo Ikaw lang talaga ang makakaayos sa sarili mo. 'Di ba, Jovi? Sabi ni Jovi, opo. Deal with the uncomfortable things. Mga complex things. If you want to grow, deal with it. Naglalagay ng kolorete